Ngayong araw nga namin pinuntahan ang aming mga nagyayamanan na mga ninong at ninang. May mga ninang kami na CEO. Meron din namang mayor, vice mayor at konsehal. Magaling nga raw kaming pipili, sabi ng mga tao. Karaniwan kasi sa mga ninang namin, nagmamay-ari ng malalaking lupa. Abe, sino daw bang hindi matutuwa? Pero ang sabi ko nga, mas matutuwa kami kung ang regalo nila sa amin ay lupain din. Pero itong ninang namin na to, nagmamay-ari naman ng napakaraming truck. Kaya ang sabi ko sa kanya, isang truck lang, sapat na, naksyuta! For today's ganap nga, maaga akong naligo at kailangan kong i-prepare ang aking skin dahil ngayon nga kami pupunta sa mga ninong at ninang namin. Ang gagamitin kong pang-prep walang iba kung hindi itong niacinamide facial mask ng Skin TV. Lalo na ngayon, sobrang nagbe-breakout ako dahil lagi nga akong puyat sa pagpe-prepare ng kasal namin. Pero itong mask na to, ginagamit ko siya halos daily din. Bali brightening facial mask to, kaya nakakatulong talaga siya na magpaputi dahil meron nga itong niacinamide. Ito lang talaga yung ginagamit ko na mask. Sa isang box, meron na din yan 30 mask na pwede nyong gamitin sa loob ng isang buwan. Pag ito yung ginagamit ko, binababad ko lang siya ng mga 10 to 15 minutes. Buong araw kasi kaming lalabas, kaya kailangan prep na prep yung balat ko. Habang nakababad nga to sa mukha ko, pinagchat-chat ko na muna yung iba pa namin mga ninong at ninang. Nabisuhan ko nga sila na pupunta kami ngayong araw. Kaya naman kahit puyat ako kagabi, kailangan ko nga gumising ng maaga. Buti na lang talaga nakapag-restock ako ng facial mask kasi tingnan nyo naman, after kong gamitin, plump na plump yung mukha ko. Makikita nyo na parang serum lang siya. Sobrang perfect talaga nitong facial mask ng Skin TV. Pagkatapos ko mag-prep ng skin, nag-ayos na rin naman ako at dali-dali na akong bumaba. Sama ko nga pala ngayong maglilibot yung mga kaibigan ko, si Kabangna, si CJ at itong si Cristel. Si Cristel nga halos sa amin na lang tumira dahil hindi na yun umuwi kakatulong sa akin. Mahihirapan kasi ko gawin na mag-isa lang ako kaya ang sabi ko sa kanya, wag na muna siyang umuwi at ako na muna ang bubuhay sa kanya. Nung nakaraan, naipakita ko sa inyo na ang proposal gift namin sa mga ninong at ninang prutas at wine. At ngayong araw, dahil na-repack na nga namin yan kagabi, pinagsasakay na nga namin dito kay Montero Pulipay. Medyo mahaba-haba ang ruta namin ngayon dahil merong located sa north, meron din located sa south. Pero inuna na namin, itong ninang namin na nagmamay-ari ng napakaraming branches na salon. Meron sa Pampanga, meron sa Bulacan. Walang iba kundi ang CEO ng The Salon by Marian Libiran. Sobrang tagal ko na nagpapagawa ng buhok sa kanila. Sa sobrang tagal, naka-close at naging pamilya ko na sila. Kaya ngayon, ninang kasaki. Malapit na ang kasal namin. Pero ngayon pa lang kami nagbibigay ng mga invitation. Di wow. After nun, naghanap naman na kami ng magpaparkingan dahil ang pupuntahan naman namin ngayon ay ang ninang namin na CEO din. Nag-uulanan ng CEO sa araw ng kasal namin. Alam nyo na, pinopromote ko ang mga product nyo kaya kailangan magninang kayo sa akin. Charis lang, lahat naman kasi ng mga CEO na product na ginagamit ko, mga ka-close ko din. Gaya na lang ng CEO ng Beauty Love. Walang iba kung hindi ang napakabait na si Ma'am Casey. Alam nyo na ang istorya namin niyang si Ma'am Casey, di ba? Hinanap ko pa yan ng bongga. At ganun nakalalim ang naging samahan namin para gawin ko siyang nina. Sobrang bait na CEO at wala talaga akong masabi. Dati pa lang talaga, sinasabihan ko na tong si Ma'am Casey na kukuhanin talaga namin siyang ninang ni Bebo. Kahit hindi na monetary ang ibigay niya, isang taong supply na lang ng Beauty Lab Red Juice. Unang araw pa lang namin sa pagbibigay ng mga invitation. At unang araw pa lang, mukhang papaldo na kaming dalawa ni Bebo. Ang sunod naman na pinuntahan namin, dito naman sa munisipyo ng Apali. Located naman dito ang aming mga ninong. Walang iba kung hindi ang pambansang ninong ng lahat ng kinakasal dito sa Apalit, Pampanga. Nung una, akala ko sobrang dali lang nagbibigay ng mga invitation. Hindi pala, kasi syempre, yung availability nila ang susundin mo. Abe, syempre, kami ang nanliligaw para sa minimum na 50,000. Sobrang natutuwa lang ako kasi tinanggap nila yung proposal namin. Walang iba kung hindi ang vice mayor ng Apalit. At ang sobrang idol namin na konsehal. Walang iba kundi si Councilor Kenneth Nunag. Pagkatapos doon, dahil wala pa nga si Mayor, south na naman ang biyahe namin at pinuntahan nga namin ang madam na pinsan nitong si Bebo. Ito yung pinakamayamang pinsan ni Bebo na nagmamay-ari ng lupain at napakaraming business. Kaya ano pa nga ba ang gagawin? Ninang kasami. Sobrang bait ni Ate Eva. At alam nyo ba, siguro pang 98 na kami na inanak niya sa kasal. Pero sabi nga niya, sobrang ganda nga daw ng invitation, kaya nakakahiyang hindi pumunta. Dapat lang. Tapos noon, dahil nandito na nga kami sa south, minessage ko pa yung dalawa naming ninang. Yung dalawang ninang na pupuntahan namin ngayon, ubod din ng yayaman. Ay, parang magiging tubong lugaw kami nito
Lahat naman ng mga sinasabi ko, biro lang naman yun, guys. Baka may mag-react na naman rugo ng mga matatanda. Nung nakaraan, may nagalit sa akin. Ito ay biro-biroan lang naman natin. Pero ang sabi ko nga, pwede namang totohanin. Yung mga kinuha namin, mga ka-close at talagang kakilala na namin o malapit na sa buhay namin. Itong ninang na pinuntahan namin, sobrang dami niyang kalupaan at napakaraming truck. Sobrang laki ng bahay. In short, sobrang mayaman. Ati pa lang, hindi pa ka nagpo-propose sa akin si Bebo. Nagpe-presenta na talaga sila na maging ninang sa kasal namin. Kaya ngayon, tuloy na. Officially, magiging ninang na talaga sila. Tuwang-tuwa sila sa invitation nung nakita nila. In-effort kasi namin talaga ni Bebo yan. At alam nyo ba, higit pa sa expectation namin yung mga reaksyon na binigay nila sa amin. Napakasarap pala sa feeling na magustuhan nila yung mga binibigay namin na regalo. Katapos sa South, nagbiyahe na naman kami patungong North. Bumalik ulit kami dito sa munisipyo ng Apalit. Sinadya talaga namin balikan ang mayor ng Apalit na walang iba kung hindi si Mayor June Tetangco. Sobrang bait at parang walang nakakakilala sa mayor namin na to. At kahit busy, pinaunlakan pa rin niya kaming dalawa ni Bebo. Nagutom na nga ang mga person, kaya naghanap kami ng masarap na cafe dito sa Apalit. Ito na yata yung magiging favorite kong cafe. Nagustuhan ko yung Dubai Chewy cookie nila. Masarap ang mga drinks at masarap ang mga pagkain. Ito yung coffee crumbs na first time lang din namin makainan. Walang bayad at sponsor na nangyari pero masarap talaga. No joke yung mga food nila. Lagi ko sinasabi kila ate, yung mga nagsaserve sa amin, masarap yung food nyo lalo na yung mga drinks. So anyway, yun lang naman ang kaganapan sa unang araw ng pagbibigay namin ng mga invitation. At sa mga susunod na araw, mas maloloka kayo sa mga magiging ninong at ninang namin. Naksyuta!